Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon uli, sira inshallah. So nandito na tayo doon sa parte ng sira, yung kumbaga isa sa mga pinakamadilim, pinakanakakainis. Hindi tayo naiinis sa sira, kumbaga isa nangyayari, kumbaga na napakatindi ng pang-aapi ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ultimo yung mga kamag-anak niya na kuffar nadadamay dahil sa kagagawan ng Quraysh. Ngayon nga, naubusan na ng taktika ang Quraysh. At nag-iisa na lang natitira na lang pwedeng gawin. Patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinotektahan ni Allah sa pamagitan ni Abu Talib unang-una. Ngayon nga si Abu Talib, kabilang sa mga hikmah, sinasabi ng mga scholar kung bakit nanatili siyang hindi Muslim. Yun din eh. Kasi kung Muslim si Abu Talib, papapatay na rin siya. Pero nanatili siyang hindi Muslim. Kaya kahit papano nangingilag ang Quraysh kay Abu Talib na hindi nila mapipinsala si Abu Talib. Katulad ng pamiminsala nila sa iba pa sa mga Muslim. At yun nga, wakana Abu Talib yakhafu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Talib, ang pangunahin niyang kumbaga concern ay ang kanyang kinatatakutan para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana idha akhadan nasu madaji'ahum ya'muru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yattaji'a ala firashihi. Umabot sila na kapag matutulog na yung mga tao, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinapatulog niya sa kanyang higaan. Sa higaan ni Abu Talib. So maaaring magkatabi sila o maaaring magpapalit sila ng higaan. Hatta yara dalika man arada igtiyaluhu. Nang sa gayon daw ay makita ito ng sino man na magnanais na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, siguro magkatabi sila o magkasama. Kasi kung nandun si Abu Talib, mahihiya. Mahihiya ang Quraysh na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O minsan nangyayari din, faida naman nasu amara ahada banihi o ikhwanihi o bani ammihi fadtaji'u ala firashi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, di ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya, yung ibang tao naman, utusan niya na matulog sa higaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan niya isa sa kanyang mga anak o kapatid niya o iba pang mga pinsan niya. Wa amarahu an ya'ti ba'da farashihim. At iniutos niya na kumbaga dalhin nila yung kanilang mga higaan dun sa higaan o dun sa lugar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kumbaga napaka-tense, napaka-tensionado ng mga panahon na ito na kumbaga kasi kung harap-harapan napapatayin ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging mas madali pa nga yun kasi nababantayan talaga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ito yung gusto ng Quraysh na magiging malinis yung pagkakapatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nadaragdagan yung kanilang pangamba na maaring sasalakayin sila habang sila ay tulog o maaring sasalakayin sila habang sila ay nalilingat. Kasi hindi harap-harapan ang gagawing pagpatay ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nahihiya din yung Quraysh kung gagawin nila ito ng hayagan. Kaya nga ang plano nga nila, di ba? Papatayin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sabay-sabay. Katulad lang din nung gagawin nila sana nung araw ng Hijrah, nang umalis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabay-sabay nilang sasaksakin o tatagain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sa gayon hindi lang nag-iisang tao ang masisisi. Kumbaga buong Quraysh ang masisisi. Iba't ibang mga angkan ng Quraysh ang masisisi at magkakaroon nga ng tinatawag na impunity. Mahihirapan ang mga Arabo na kalabanin yung maraming tao. Yun ang plano nila. Ganun ang
plano nila. So hindi rin nila kumbaga hayagan na papatayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikita sila. Gusto nila ay kumbaga patraidor na papatayin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yakhrujuna fi ayyamil mawsim. Pero nga sa kabila nito, di ba ang Hajj kabilang sa Ashhurul Hurum, ang Dhul-Hijjah? So sa Hajj, nakalabas naman sila, alhamdulillah. Pero nga, ilang buwan lang yun sa loob ng isang taon, 4 na buwan. Yung ang stock mo na sardinas, mauubos din yan sa loob ng ilang araw, ilang buwan. Kung wala kang bagong supply. So ganoon din sila, nauubusan sila ng pagkain. Nakalabas naman sila sa mga Ashhurul Hurum. At yun nga sinasamantala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayalakunan nas. Siya at ang kanyang mga sahaba, hinaharap nila yung mga tao at nagdadaawa sa kanila. Wayaduunahum milal Islam. At tagaanyaya sa kanila patungo sa Islam. Wakad aslama maka na ya'ti bihi o wakad aslaf na maka na ya'ti bihi Abu Lahab. At nabanggit na natin, kumbaga nabanggit na ni Sheikh, kung ano naman ang ginagawa ni Abu Lahab sa mga pagkakataon na ito. Ibig sabihin si Abu Lahab, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang mga ginagawa laban sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lumipas ito ng 3 taon. At yun nga tungkol doon sa mga aya na ipinahayag o sura na ipinahayag doon sa Shi'bi Abi Talib. So walang nababanggit masyado doon. Maliban na lang sa mangilan-ngilang mga aya. Kumbaga wala talagang nababanggit na special na aya na ipinahayag doon sa Shi'bi Abi Talib. So maaring syempre sa mga panahon na yun na ipahayag na rin yung mga maikling sura at sapat na yun na naging matatag ang mga sahaba radiyallahu anhum sa kanilang mga pinagdaraanan. Naging matatag ang mga sahaba sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. At nga lumipas ang panahon, nangyari naman ang tinatawag na Naqdu Sahifat al-Mithaq, ang pagkasira ng Sahifatul Mithaq. So maaring literal na nasira yung pahina na kung saan nakasulat ang embargo laban sa Banul Muttalib at Banu Hashim. At syempre mangangahulugan din ito ng pagkasira ng kanilang kasunduan na magkaroon ng embargo laban sa kanila. At yun nga, marra amani aw thalathatun a'wam. Lumipas daw ang 2 taon o 3 taon, wal amru ala dhalik. At ganito yung nangyayari, paulit-ulit lang. Maring nakakapagpahinga sila sa mga Ashhurul Hurum, pero sa iba pang mga pagkakataon, nahirapan talaga sila. Kasi ilang mga buwan ang magkakasunod-sunod kapag wala yung mga banal na buwan. Di ba? Kapag wala yung mga banal na buwan. So mula sa Safar hanggang sa ang Rajab kasi kabilang sa Ashhurul Hurum, 6 na buwan yun na sunod-sunod. 6 na buwan yun na sunod-sunod. Waliyadu billah. Tapos pagkatapos ng Rajab, di ba? Darating na naman Sha'ban, Ramadan at Shawwal. So 3 buwan na naman yun na sunod-sunod. O 5 buwan lang pala yung kanina. 5 buwan lang pala yung sunod-sunod. Tapos may 3 buwan na naman na sunod-sunod. Nakakapagpahinga lang sila sa Rajab at 3 buwan na sunod-sunod ng Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah at Muharram. So napakahirap ng kanilang kalagayan. O fil Muharram, sanata ashar minan nubuwati naqadatis sahifa. Wa fakka al-hisar. Pero nga, naitatala sa kasaysayan sa buwan ng Muharram sa 10 taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napawalang saysay ang kumbaga pagkubkob na ito sa kanila at gayon din nasira na yung kasunduan. Wadhalika anna Quraishan kanu bayna radin bihada al-mithaq wa karihun lahu. Nangyari ito kasi ang Quraysh daw, hindi nga sila lahat sang-ayon din sa ginawa na ito nina Abu Jahal. So meron sa kanilang nalulugod at meron naman sa kanila na namumuhi sa nangyayaring ito.
fasaa fi naqdis sahifati man kana karihan laha. Kaya nagsikap na mapawalang saysay ang kasunduan na ito. Nagsikap ang mga sinamang hindi sang-ayon dito na mapawalang saysay ang kasunduan na ito. Wa kana al-qaimu bidalika Hisham bin Amr min Bani Amir bin Lu'ay. So kabilang sa kanila si Hisham bin Amr na mula doon sa Banu Amir bin Lu'ay. So kabilang siya sa Khuza'a. Kabilang siya sa Khuza'a. Yung Khuza'a, malapit talaga sila sa Banu Hashim. At actually kahit sa panahon ng Treaty of Hudaybiyah, naalala nyo, di ba? Ang Khuza'a ay nakipagkampihan, nakipag-alyansa sa mga Muslim. Samantalang ang Banu Bakar, nakipag-alyansa sa Quraysh. At ang pagsalakay ng Banu Bakar sa Khuza'a ang naging dahilan ng pagkasira ng Treaty of Hudaybiyah, kasi nalakay na ng mga Muslim ang Makkah at naibalik ang Tauhid sa Masjidul Haram. Alhamdulillah. So ini yung Fathu Makkah. So kabilang siya sa Khuza'a. Wa kana yasilu Bani Hashim fi shi'bi mustakfiyan bil layli bit ta'am. So itong si Hisham bin Amr na mula sa Khuza'a, tuwing gabi daw kapag madilim na, lihim siyang pumupunta doon sa Shi'bi Abi Talib na may dalang pagkain. Fa innahu dhahaba ila Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi wa kana ummuhu Atika bint Abdul Muttalib. So minsan daw pumunta siya kay Abu Umayyah al-Makhzumi na ang nanay nito ni Abu Umayyah ay si Atika na kapatid ni Abu Talib. Wakala ya Zuhair, so sabi nito ni Amr, o ni Hisham pala, Hisham bin Amr, aradita an ta'kulat ta'am, nalulugod ka ba na kumakain ka ng pagkain? Wa tashrabu syarab, at umiinom ka ng mga inumin? Wa akhwaluka bihaytu ta'lam, nalulugod ka ba na kumakain ka, tumiinom at nalalaman mo yung mga tsuhin mo ay nasa ganung kalagayan? Sasabi ni Abu Umayyah, wayhak, so, kumbaga yung expression nila ito, kasawian sa iyo. Sasabi ni Umayyah, fama asna'u wa ana rajulun wahid. Ano ba ang magagawa ko? Nag-iisa lang ako. Sabi ni Umayyah, ni Abu Umayyah, o si Zuhair pala. Sabi ni Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi. So ano daw bang magagawa niya? Nag-iisa lang siya na tao. Amma wallahi, law kana ma'i rajulun akhar, lakumtu fi naqdiha. So sabi ni Zuhair, kung meron pang iba pang tao liban sa akin, tatayo ako para sa pagpapawalang bisa ng kasunduan na ito. At yun nga, kala, kad wajadta rajulan. So sabi sa kanya ni Hisham, meron ka ng kasama. Meron ka ng kasama. Sabi ni Zuhair, sino? Faman huwa? Sino yun? Sabi ni Hisham bin Amr, ako, ana. Kala lahu Zuhair, at sinabi niya ni Zuhair, ibgina rajulan thalith. Kung gayon, maghanap pa tayo na magiging pangatlo. So mula rito, dumami na sila ng dumami. So nagsimula mula sa isa, mula kay Hisham bin Amr, at pagkatapos ito doon kay Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, at dumami na sila ng dumami. Hinga, fadahaba ilal Mut'im bin Adi. So yung pangatlong pinuntahan nila, si Mut'im bin Adi. So hinga, parami sila ng parami. Eting si Mut'im bin Adi, kumbaga, kabilang din siya sa mga pinaka-maimpluwensya sa Quraysh. Pero hindi sila kasi katulad ng ng Banu Makhzum, sina Abu Jahal na hayagan yung kadilang pagtaliwas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Mut'im bin Adi, kumbaga sa ilang mga pagkakataon ay nakipagtulungan, kumbaga naging mabuti siya sa pakikitungo sa mga
Muslim. At naalala ko tong si Mut'im, yung anak niya ay, yun sana'y naka-arrange na mapapangasawa ni Aisha, yung anak ni Mut'im. Pero dahil nga hindi naman sila nag-Muslim, so hindi natuloy yung kanilang kasunduan na ito ni Abu Bakr Siddiq. Dahil hindi naman sila nag-Muslim. Fadakarahu arhamu bani Hashim wa bani al-Muttalib ibni Abdu Manaf wa li ummihi ala mawaqifatihi li Quraysh ala muwafaqatihi li Quraysh ala hada ad-dulma. So nung nandun na sila kay Mut'im bin Adi, binanggit ni si Amar ang kumbaga yung pasimuno talaga o si Hisham bin Amar ang pasimuno. So binanggit niya ang kanilang pagiging magkamag-anak sa Banu Hashim at Banu Muttalib na mga anak ni Abdu Manaf. Kumbaga si Abdu Manaf yung common nila na ninuno. At kumbaga kinonsensya nila si Mut'im bin Adi sa kanyang kumbaga pagsang-ayon sa kawalang katarungan ng Quraysh. So maaring wala naman talagang ginagawang si Mut'im, pero dahil wala siyang ginagawa, kumbaga kinukonsensya na siya na ang iyong pananahimik ay nangangahulugan ng iyong pagsang-ayon sa kawalan ng katarungan. O nagalit si Mut'im. Nagalit si Mut'im doon sa sinabi nila. Faqala Mut'im wayhak, kasawian sa iyo, mada asna, ano bang magagawa ko? Innama ana rajulun wahid. Pare-pareho nang sila ng sinabi. So ito rin sinabi ni Zuhair kanina, ano magagawa ko? Pinagbibintangan mo ko na nasang-ayon doon sa kanila. Ano bang magagawa ko? Nag-iisa lang ako. Sabi ni Hisham, kad wajadta thaniyan. Meron ka ng kasama. Kala man huwa, sino yun? Kala ana, ako rin. Sabi ni Hisham bin Amr, ako. Kala, ibgina thalithan. Sige, maghanap pa tayo ngayon ng pangatlo. Pero maari din pala na So maari si Zuhair naman yung pumunta sa kanya. Si Zuhair, kaya naging ganun lang din yung naghahanap sila ngayon ng pangatlo. Kala kad faalt. Okay, gagawin ko. Man huwa. Tama, si Amar ang kausap dito ni Mut'im. So sabi niya, maghanap tayo ng pangatlo. So sabi ni Hisham, meron na, kad faalt, ginawa ko na, nakahanap na ako ng pangatlo. Man huwa Zuhair bin Abi Umayyah. Si Zuhair, siya yung pangatlo, yung kinausap kanina ni Hisham bin Amar. So sabi ngayon ni Mut'im, ibgina rabian, humanap na tayo ng pang-apat. Humanap tayo ng pang-apat. So ngayon, fadahaba ilal Bukhtari bin Hisham. Si Abul Bukhtari bin Hisham, siya yung nabanggitan natin siya nung nakaraan. Kabilang siya dun sa mga hindi sumasang-ayon nga sa umpisa pa lang doon sa embargo. Si Abul Bukhtari yung pang-apat nila. Faqala lahu nahwu mimma qala lil Mut'im. At sinabi nila yung pareho ng sinabi kay Mut'im. Faqala wahal min ahadin yainu ala hada, meron pa bang makakatulong sa atin dito? Qala na'am. Sabi ni Hisham, oo. Qala man huwa. Sino? Sabi ni Hisham bin Amar, qala Zuhair bin Abi Umayyah wal Mut'im bin Adi. So kasama na natin, sasabi niya kay Abul Bukhtari, sabi ni Hisham, kasama na natin si Zuhair at si Mut'im bin Adi. Wa ana ma'ak. Qala ibgina khamisan. Sige, humanap tayo ng pang-lima. Humanap tayo ng pang-lima. So parami ng parami. So yung huling napuntahan nila, yung sumunod na pinuntahan nila, fadahaba ila Zam'a bin al-Aswad, bin al-Muttalib bin Asad. Fakallamahu wa dhakara lahu karabatuhum wa haqquhum. So kinausap nila ito, pinaalala sa kanya ang pagiging malapit nila na kamag-anak ng mga kinubkob doon. Kasi di ba etong si Al-Aswad bin Al-Muttalib, ang common nila na ancestor, eto nang si Asad, na tatay ni Al-Muttalib at ni Shayba, o ni
ni Hashim pala, ni Hashim. At si Hashim meron siyang anak na inampon ni Al-Muttalib, kaya siya yung tinatawag na Abdul Muttalib. So kamag-anak nila ito, si Al-Aswad. Pero hindi siya kasama doon kasi hindi naman siya ninuno o hindi naman siya inapo ni Sheba, ni Abdul Muttalib o ni Hashim. Hindi siya kasama doon kasi mas ano siya, kumbaga tito siya. Tito na siya pinsan pala, pinsan ni Abdul Muttalib. Pinsan siya ni Abdul Muttalib, kaya hindi siya nakasama doon. Yung mga apo, anak at apo ni Abdul Muttalib ang nasama doon, yun na sina Abu Talib. Hindi siya nakasama doon sa embargo. Faqala lahu, wa hal ala hadal amru alladhi tad'unani ilayhi min ahad? Meron bang tutulong sa atin na sino man sa bagay na ipinangaanyaya mo sa akin? Qala na'am, sabi ni Hisham, meron. Thumma samma lahul qawm, at binanggit niya yung pangalan ng mga nakausap na niya. Yung mga nakausap niya, si Zuhair, si Mut'im, si Abul Bukhtari. O ilan na sila ngayon? 5. Fajtama'u enda al-Hajun. At nagtipon-tipon sila doon malapit sa Hajun, doon sa may Kaaba. Wa ta'aqadu alal qiyami binaqdis sahifa. At nagkasundo sila na pawawalang saysay ang kasunduan. Wa qala Zuhair, at sinabi ni Zuhair, ana abda'akum fa'akunu awwala man yatakallam. Sasabi ni Zuhair, ako ang mauunang magsasalita sa inyo, inshallah. Falamma asbahu gadaw ila andiyatihim. At kinaumagahan nga, tumungo na sila doon sa kanilang mga mga kasama. Kasi magkakaiba yung mga lahi nila, angkan nila, di ba? Kinausap nila yung kanilang mga angkan. Wagada Zuhair alayhi hilla. At dumating, humayo si Zuhair patungo sa kanyang mga kamag-anak na nakasuot ng hilla, isang uri ito ng damit. Fatafa bilbayti sabaan, at nagtawaf siya rito ng 7 ulit. So, ibig sabihin, yung tawaf na 7 ulit, ginagawa na rin ito ng Quraysh, dati pa. Ginagawa na rin ito ng Quraysh, dati pa. Thumma aqbala alan nas, at pagkatapos niyang magtawaf, humarap siya sa mga tao na mga natitipon doon sa may Kaaba. At sabi niya, ya ahla Makkah, o mga taga Makkah, anakulu ta'ama wa nalbis at thiyab wa banu Hashimin. Halka, o mga taga Makkah, kumakain ba tayo ng pagkain at nagsusuot ng damit samantalang ang Banu Hashim ay nagdurusa? La yuba'a wa la yubta'a minhum. La yuba'u wa la yubta'u minhum, na hindi sila pinagbebentahan at hindi sila binibilhan. Kasi nga embargo, pinagbabawal siya kanilang kahit na ano. Wallahi la aqadu hatta tushakka hadhihi as-sahifat al-qati'a al-zalima. Sumpaki Allah, hindi ako mauupo hanggat hindi napupunit ang papel na ito, yung papel na naglalaman ng kasunduan na walang katarungan. Papel na mapang-api. Nandun si Abu Jahal. Qala Abu Jahal, wa kana fi nahiyatil masjid. Nandun si Abu Jahal sa isang sulok ng Masjidil Haram, ng may Kaaba. Sabi ni Abu Jahal, kadabta wallahi la tushak. Sinungaling ka, kumbaga, sumpa kay Allah, hindi ito mapupunit kahit kailan. Ibig sabihin ni Abu Jahal, bahala kang tumayo dyan habang panahon, hindi namin pupunitin ang sahifa. Faqala Zam'a bin al-Aswad, anta wallahi akdab. So si Zam'a, yun na nga yung pinsan ni na Abu Talib. Ikaw, Abu Jahal, sumpa kay Allah ang mas sinungaling. Martadayna kitabataha haytu katabta. Hindi kami nalulugod sa anumang isinulat mo nang isinulat mo ito. At nagsalita naman uli si Abul Bukhtari. Diba, isa sa mga kinausap ni Hisham. Sabi ni Abul Bukhtari, Sadaka Zama'ah, nagsabi ng totoo si Zama'ah, la nardama kataba fiha,
o makutiba fiha. Hindi namin kinalulugdan ng anumang nakasulat dito, wala nakirru bihi, at hindi namin ito tinatanggap. Hindi namin ito pinagtibay. Kumbaga sinasabi nila, ginawa ninyo ang kasunduan nang wala kaming pahintulot o kumbaga hindi kami kinonsulta man lamang. Kayo-kayo lang ang nagdesisyon dyan. Qala al-Mut'im bin Adi, si Mut'im naman na magsalita, sadaktuma, tama, sadaktuma, tama ang inyong sinabi, kayong dalawa, wa kadhaba man qala ghayra dhalik, at nagsisinungaling ang sino mang may iba pang sinasabi liban dyan. Tabarra ilallahi minha wa mimma kataba fiha. So wala raw silang kinalaman sa sino man na nagsulat nito. Kumbaga, wala raw silang kinalaman, sinusumpa nila kay Allah na wala silang kinalaman sa sino mang nagsulat nito. At nagsalita na bandang huli si Hisham bin Amar, ang nagpasimula ng kanilang samahan. Sabi niya na, kumbaga, binuod niya yung mga sinabi ng kanyang mga kasama. At nagsalita na si Abu Jahal, hada amrun kudiya bil layl. Ito ay isang bagay na pinagplanuhan sa gabi. Kumbaga, pinagbibintangan na niya sina Hisham, sina Zuhair, sina Mut'im, sina Abul Bukhtari ng sabwatan at pitizam'a. Pinagbibintangan niya ng sabwatan. So sabi niya, ito isang bagay na pinagplanuhan ninyo sa gabi. Nagsabwatan kayo dito. Nagsabwatan kayo dito. وَتَشَوَّرُوا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ. At pinag-usapan ninyo ang bagay na ito sa ibang lugar, liban pa sa lugar na ito. Parang ibig sabihin dito ni Abu Jahal, kung dito ninyo yan pinag-usapan, nalaman ko na yan. Pero yan ay pinagplanuhan ninyo sa ibang lugar. وَأَبُو طَالِبْ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. So si Abu Talib nandun din sa isang sulok ng masjid. So maaring nangyari ito, di ba Muharram nga nangyari, nabanggit, di ba? Sa Muharram nangyari itong yung pagtitipon nila. Sino ba yun? Balikan nga natin. May nabanggit na Muharram kanina, di ba? Ay nga, sa Muharram. So, sa Muharram, sa ikasampung taon ng Ba'tha, nangyari ito. So ito ay kabilang sa Ashhurul Hurum, sa yung mga Banu Hashim at Banu Muttalib, nandun sila sa labas. Nakalabas sila. So nandun nga si Abu Talib. Nandun si Abu Talib at nakita niya ang mga nangyari na ito. Innama ja'ahum lianna Allah kana qad atla'a Rasulahu sallallahu alaihi wasallama ala amris sahiba. So nga, nandun si Abu Talib at nakita niya yung mga tao na kumbaga nagtatalo-talo na tungkol doon sa sahifa at dumating sila, nilapitan na niya yung mga tao na nag-uusap dahil sa parehong pagkakataon na yon, kumbaga nalaman na rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa mangyayari o nangyayari doon sa kasunduan. Wa annahu arsala alaihim al-arida. At si Allah, kumbaga, habang nag-uusap-usap sila, hindi pa nila nalalaman, pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaman na niya. Nakinain na ng anay yung pahina na yun. Fa'akalat jami'a ma fiha min jurin wa kati'atin wa dulmin illa dhikrullahi azza wa jal. So lahat ng nakasulat dito, kinain daw ng anay, anumang nababanggit dito na pang-aapi o kawalang katarungan, liban na lang ang anumang bahagi ng pahina na nababanggit dito ang pangalan ni Allah. Fa'akbara bidhalika ammuhu. At si Abu Talib, lumapit na nga sa kanila, at nasabi na nga rin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Talib. Fakharaja ila Quraysh fa'akhbarahum anna ibna akhihi qad kala kada wa kada.
So nung nakita na ni Abu Talib na nagkakagulo na yung mga tao, lumapit na siya at sinabi niya sa Quraysh na sinabi ng kanyang pamangkin ang ganito at ganyan. Yun yung tungkol sa nangyari sa pahina. Fa in kana kadiban, khalina bainakum wa bainahu. Na sinabi ni Abu Talib na kung nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan ninyo kami, ipaubayan na ninyo siya sa amin. Kumbaga sila na ang bahala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niyang kinain ng anay yung pahina. So ipaubayan nyo na siya sa amin. Pero, wa in kana sadikan, pero kung siya ay nagsasabi ng totoo, raja'tum an kati'atina wa dulmina. Pero kung totoong sinasabi niya na kinain nga ng anay ang pahina, ititigil ng ninyo ang pang-aapi sa amin. At sinabi ni Abu Jahal at ang iba pang Quraysh, qalu ansafta, naging makatarungan ka sa iyong iniaalok. So pumayag sila. Natingnan yung pahina kung anong nangyari dito. Totoo bang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinain ito ng anay? Alhamdulillah. Ito na yung matatalakay natin next week inshallah, nung binuksan na nila yung Kaaba at makikita nila na totoo nga ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na in essence, himala ito Himala ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero naniwala ba si Abu Jahal? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi nga ang kuffar, kahit anong makita nilang himala, hindi yan maniniwala kung hindi sila gagabayan ni Allah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.